Sa video na ito, mapapanood mo ang kwento ng isang batang mahirap na pilit inaabot ang bituin sa kabila ng kahirapan. Isang batang lalaki mula sa Zambales ang may simpleng pangarap, makapagtapos at makatulong sa pamilya. Sa kabila ng kahirapan, kawalan ng ama, at mga pagsubok sa Maynila, hindi siya sumuko. Mula sa buhangin ay ginuhit niya ang kanyang pangarap, at sa huli, narating niya ang bituin. Isang makabagbag damdaming kwento ng tagumpay, pagsisikap, at pananalig sa Diyos. Ginagawa ko ang mga kwento't bidyong ito para bigyan ka ng inspirasyon at lakas sa bawat laban ng buhay. Huwag kalimutang i-like, mag-comment, at mag-subscribe. Maraming salamat sa suporta mo. Sa ilalim ng tirik na araw sa isang baybaying baryo sa Zambales, makikita mo ang batang si Joel, nakayapak, may bitbit na lumang tabo, at may mga galos sa binti. Habang ang ibang bata ay masayang naglalaro, si Joel ay abala sa pagtulong sa kanyang inang naglalako ng kakanin sa tabing dagat. Kapag tapos na ang pagtitinda, hindi siya agad nagpapahinga. Sa dalampasigan, gamit ang isang patpat, iginuguhit niya sa buhangin ang kanyang mga pangarap, isang bahay na may matibay na bubong, isang paaralang may kuryente, at ang sarili niyang mukha, nakasuot ng toga, hawak ang diploma. Bakit mo pa iguguhit yan kung binubura rin ang alon? Tanong ng kalaro niyang si Ramil. Ngunit mumiti si Joel, dahil kahit mabura, alam kong may Diyos na nakakakita. At hanggat buhay ako, iguguhit ko iyan araw-araw. Pagtuntong niya ng high school, lalo siyang hinarap ng buhay. Dumaan ang bagyong sumira sa kanilang kubo. Namatay ang kanyang ama dahil sa sakit na hindi naagapan. Ngunit imbes na tumigil, lalong tumapang si Joel. Nagtinda siya ng balot sa gabi, namumulot ng plastik at bote sa araw, at kahit pagod, pinipilit pa ring pumasok sa klase. Ang kanyang kwaderno ay luma, ang lapis ay kalahati na lang, ngunit ang kanyang pangarap, buo at matibay. May mga gabing umiiyak siya habang nagsusulat sa ilalim ng kandila. Ngunit sa puso niya, alam niyang ang bawat patak ng luha ay binabayaran ng panahon. Dumating ang pagkakataon. May isang pribadong organisasyon na nagsagawa ng exam para sa scholarship. Libo ang kumuha, pero isa si Joel sa mga napiling makapag-aral sa Maynila. Nang ibalita niya ito sa kanyang ina, niyakap siya nito ng mahigpit habang umiiyak, sabay sabing, "Ipinagmamalaki kita, anak. Simula na to ng bagong kabanata mo." Pagdating sa Maynila, ibang mundo ang bumungad kay Joel. Malalaki ang gusali, mabilis ang takbo ng mga tao. Sa unang araw pa lang ng klase, napansin niyang iba siya, luma ang gamit, wala siyang cellphone, at ang kanyang sapatos ay butas na. Naging working student siya. Nagsimula siyang maglinis ng opisina tuwing umaga, nag-aaral sa hapon, at nagde-deliver ng pagkain sa gabi. Minsan, wala siyang kain buong araw, pero hindi niya ito iniinda. Kapag napanghihinaan siya, tumitingin siya sa langit at sinasabi, "Hindi ako naglalakad mag-isa." Isang gabi, habang nagde-deliver ng pagkain sa gitna ng ulan, nabangga siya ng motor. Natapon ang pagkain, nabasag ang cellphone na utang niya, at nabasa ang kanyang mga notes. Para sa exam, umiiyak siya habang nakaupo sa gilid ng kalsada. Ngunit may lumapit na isang matandang lalaki, binigyan siya ng payong at tinulungan siyang makatayo. Ang sabi nito, "Hindi lahat ng bagyo ay katapusan. Minsan, simula yan ng pag-usbong." Yun ang muling nagpaalala kay Joel kung bakit siya nagsimula. Matapos ang 4 na taon ng walang humpay na sakripisyo, narinig niya sa entablado, "Joel Ramirez, magna cum laude." Tumayo siya ng buong tapang. Suot ang hiram na toga, may luha sa mata, at hawak ang diploma, isang simbolo ng pangarap na dati iginuguhit lamang sa buhangin. Pagbaba niya sa entablado, sinalubong siya ng kanyang ina. Niyakap siya nito ng mahigpit. "Anak, mula sa buhangin, narating mo na ang bituin." Ngayon, si Joel ay isa ng lisensyadong engineer at nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya. Ngunit hindi siya naging abala sa sariling tagumpay. Bumalik siya sa Zambales at nagtayo ng Joel Foundation Learning Center, isang libreng paaralan para sa mga batang katulad niya. Sa pader ng paaralan, nakasulat ang linyang hindi niya makakalimutan. "Walang maliit na pangarap kapag pinaglaban mo. Mula sa buhangin, maaari kang umabot sa bituin." Ang kwento ni Joel ay paalala na hindi sukatan ng tagumpay ang yaman o estado sa buhay. Ang tunay na tagumpay ay galing sa sipag, tiwala sa Diyos, at pusong hindi sumusuko. Kahit ilang ulit pang burahin ng mundo ang iyong pangarap, basta't handa kang iguhit itong muli, darating ang panahong mararating mo rin ang mga bituin.
Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag-comment, at mag-subscribe. Ginagawa ko ang mga kwento't bidyong ito para bigyan ka ng inspirasyon at lakas sa bawat laban ng buhay. Maraming salamat sa suporta mo.